Nangyari ito sa isang maliit na bayang tabing dagat sa probinsya ng Batangas, kung saan ako, si Luningning Santos, 40 taong gulang, ay naninirahan mag-isa. Matagal na akong biyuda, higit isang dekada nang wala si Mang Ramon, ang aking yumaong asawa na isang mangingisdang kilala sa aming bayan. Ako'y may malalim na kayumangging mga mata at maitim na buhok na dahan-dahang bumabagsak hanggang balikat. Simple ngunit elegante ang aking mga suot. Madalas ay mga malalambot na damit na gawa sa koton na nagpapakita ng banayad na kurba ng aking katawan. Sa paa ko ay palaging nakasandalyas na gawa sa tinaling katad, akma sa mga makalumang kalsada ng aming bayan. Hindi ko kailanman nililimutan ang kwintas na may maliit na palawit na pilak, isang alaala mula sa aking ina, at isang mapusyaw na pulang lipstick na nagbibigay sa akin ng kakaibang dating, isang lihim na pang-akit na hindi lantad. Magandang araw, ako si Luningning, 40 taong gulang, isang ina na buong puso ang inaalay sa kanyang anak na si Marco, na ngayon ay 20 taong gulang na. Lumaki kami sa isang simpleng bahay sa bayan ng San Juan, Batangas, isang tahimik na lugar na malapit sa dagat kung saan kabuhayan namin ay mula sa pangingisda at maliit na palengke. Nang mamatay si Mang Ramon sa isang aksidente sa dagat, iniwan niya akong nag-iisa upang palakihin si Marco. Sa loob ng maraming taon, naging kami ay magkatuwang, halos magkaibigan na ang aming relasyon, ngunit sa mga nagdaang buwan, napansin kong unti-unting nagbabago ang kilos ni Marco. Ang kwento na ito ay tungkol sa mga lihim at pagbabago sa pagitan ng isang ina at kanyang anak, sa gitna ng isang tahimik na bayan na unti-unting nababalutan ng hiwaga. Magsisimula ito sa mga maliliit na pagbabago sa aming araw-araw na buhay na sa unay tila walang kahulugan, ngunit kalaunan ay magdadala sa amin sa isang daan ng mga lihim na hindi namin inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko na si Marco ay madalas na nagkukulong sa kanyang kwarto ng matagal. Hindi ito katulad ng dati niyang masiglang pakikisalamuha sa mga kapitbahay o pagtulong sa aming maliit na tindahan ng isda sa palengke. May mga maliliit na bakas na siya ay nagbabago, mga natirang pagkain sa mesa ng kanyang kwarto, kakaibang amoy na di ko maipaliwanag, at isang hindi mawari na lungkot sa kanyang mga mata. Sinubukan kong kausapin siya, ngunit palaging umiwas ang kanyang tingin, nakatuon sa kanyang telepono, o tahimik na nanonood ng mga video na tila may tinatago. Sa kabila ng lahat, pinipilit kong panatilihin ang normal na samahan namin, kahit na may mga sandaling tila naglilihim siya ng isang bagay na hindi pa handa akong malaman. Isang araw, sinabi ni Marco na aalis siya, kasama ang kanyang mga kaibigan, upang magbakasyon sa isang resort sa Nasugbu, upang magpahinga at mag-enjoy sa tag-init. Pinagpaalalahanan ko siyang mag-ingat at binigyan siya ng mga payo na hindi ko naman masyadong ipinakita ang aking pag-aalala. Habang wala siya, dinala ako ng kalayaan na magsuot ng mga komportabling damit, isang masikip na damit na nagpapakita ng aking manipis na baywang at mga balikat na bahagyang nakalantad, at lumabas ako sa plaza ng bayan, na para bang unang beses sa mahabang panahon ay naramdaman ko ang kakaibang kalayaan. Ngunit sa ikalawang araw ng kanyang pagliban, biglang bumalik si Marco nang hindi inaasahan, na nagsasabing hindi siya natuwa sa lugar at mas gusto niyang umuwi ng maaga. Hindi ko na natanong pa ang dahilan, ngunit nang siya ay matulog, napansin ko ang isang pakete ng yogurt na nahulog sa sahig ng kanyang kwarto. Isang maliit na detalye na nagpaigting sa aking pagdududa, ano ba ang totoong nangyayari sa buhay ng anak ko? Ang pag-uwi ni Marco nang hindi inaasahan ay nagdulot ng magulong damdamin sa akin. Hindi ko maiwasang mag-alala, ngunit pilit kong ipinakita ang pagiging kalmado. Sa mga sumunod na araw, nagbalik siya sa kanyang mga nakagawian na madalas na magpalipas ng oras sa kanyang kwarto, tila ba may mundo siyang pinagtataguan doon. Napansin ko rin ang kanyang bagong pagkain, melon at peras na madalas kong binibili sa palengke, na tila naging bahagi ng kanyang araw-araw na ritual. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga simpleng prutas ay naging mahalaga sa kanya, ngunit pinipili kong huwag magtanong ng masyado upang mapanatili ang katahimikan sa aming bahay. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina ng isang panghimagas mula sa melon at peras, suot ko ang paborito kong puting damit na may maliliit na asul na bulaklak na tila sumasayaw sa hangin, at mga sandalyas na may manipis na tali na nagpapakita ng aking mga paa. Ang bango ng aking pabango na jasmine ay pumuno sa buong kusina, at sa kabila ng malamig na hangin mula sa bintana, ang aking puso ay mainit sa pag-aalala para kay Marco. Bigla kong narinig ang pagdampi ng pintuan ng kanyang kwarto.
Lumabas siya, naka-light blue na linen na kamisa na bahagyang nakabukas ang mga buttons, at siksik na maong. Ang kanyang buhok ay magulo pa rin mula sa hangin, at may mga anino ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi ko pa napapansin noon. Mama, pwede ba tayong mag-usap? Mahina at may pag-aalangan niyang tanong. Ngumiti ako, pilit na kalmado at maaliwalas, kahit na ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Siyempre, Marco. Ano ang nangyayari? Umupo siya sa tabi ko sa hapagkainan, iniiwasan ang aking tingin. Alam kong napapansin mo ang mga pagbabago sa akin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero pakiramdam ko ay nahuli ako sa pagitan ng pagiging anak mo at isang bagay na hindi ko pa lubusang maintindihan. Napangiti ako ng bahagya, sinubukang magpatawa sa gitna ng tensyon. Marco, hindi mo kailangang maging pilosopo para maging anak ko, pero kung kailangan mo ng tulong para maintindihan ang nararamdaman mo, nandito lang ako. Kahit minsan pakiramdam ko ay hindi kita maintindihan, sabi ko habang kumikindat. Ngumiti siya at para sa isang sandali ay nawala ang bigat ng aming usapan. Salamat, Mama. Minsan natatakot akong pag-usapan ito dahil baka magsalita ang mga tao sa bayan. Alam mo naman sila, tawanan niya ng bahagya, ngunit may halong kaba. Umiling ako, nagpapanggap na nagagalit. Ay, Marco, kung alam mo lang kung ilang beses na akong pinagtatawanan dito sa palengke. Sinasabi nilang mabenta ang mga peras ko dahil sa pagiging matalino ko. Siguro dapat akong mag-charge ng royalty. Nagkatawanan kami at sa mga sandaling iyon, parang bumalik ang dating saya sa aming maliit na tahanan na para bang ang aming simpleng pag-uusap ay gamot sa mga salitang hindi na ipapahayag ng iba. Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanda na akong matulog, may narinig akong mga hakbang sa pasilyo, mahina, tila ba may naglalakad ng palihim. Dahan-dahan akong bumangon, ang aking mga buhok ay bumagsak sa aking mga balikat na tila alon, suot ang aking masikip na nightgown na nagpapakita ng malambot na kurba ng aking katawan na may banayad na pang-akit na hindi halata. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto ni Marco, nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nakatingin sa telepono. Ngunit hindi ito basta video lang. Isang mensahe ang kumikislap sa screen, isang misteryosong kombinasyon ng mga numero at letra. Lumapit ako, ang puso ko'y kumakabog ng mabilis. Ano yan, Marco? Mahina kong tanong. Nanginig siya sandali bago sumagot, ito ay isang bagay na nahanap ko noong malayo ako. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ipakita sa'yo, pero parang kailangan ko ang tulong mo. Sa loob ng dibdib ko'y may kumilitaw na lamig na parang dagok sa aking gulugod. Ang maliit na detalye na iyon ay tila simula ng isang napakalaking lihim na maaaring wasakin ang aming mundo. Isang misteryo na nagtatago sa likod ng isang simpleng mensahe. Habang ang hangin mula sa dagat ay dumadaloy sa aming bahay, kami ni Marco ay naghahanda ng harapin ang isang hindi kilalang panganib na maaaring baguhin ang aming tahimik na buhay sa San Juan magpakailanman. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumalot sa akin nang makita ko ang kakaibang mensahe sa telepono ni Marco. Ang puso ko'y tila nais bumilis ang tibok, habang ang isip ko ay naglalakbay sa mga posibleng kahulugan ng mga alphanumeric na iyon. Ano kaya ang ibig sabihin ng lihim na ito? Ano ang itinatago ng aking anak na tila nagdadalawang isip sa kanyang sarili? Hindi ko maalis sa isip ko ang mga huling buwan ng pagbabago sa kanya, ang mga sandaling tila may isang hindi nakikitang pader na pumaghihiwalay sa amin. Nang magising si Marco kinabukasan, kapansin-pansin ang kanyang pagod at ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas malalim na kaysa kahapon. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit may kakaibang aura ng seryosidad na hindi ko pa nakita noon. Sa aming hapagkainan, pilit kong hinanapan siya ng mga sagot habang iniinom ko ang mainit na kape, ngunit siya'y tahimik, tila ba pinipili ang mga salitang ilalabas. Marco, alam mong nandito lang ako para sa'yo, hindi ba? Tanong ko, pilit na mahinahon. Napatingin siya, at sa malambing na tinig ay sinabi, alam ko, pero minsan, ang mga bagay na kailangan nating harapin ay mas malaki kaysa sa inaakala natin. Hindi namin natapos ang usapan nang may malakas na katok sa pintuan ng aming bahay. Napatingin kami ng magkatabi, ang tensyon ay biglang bumalot sa aming paligid. Ako ang unang tumungo sa pintuan, suot ang aking asul na lino na damit na bahagya lamang nagpapakita ng aking balikat at may banayad na kurba sa aking baywang. Ang aking mga sandalyas ay tahimik na tumapak sa sahig habang inilalapit ko ang susi.
Nang buksan ko, isang lalaki ang nakaitim na jacket, may mapanglaw na mga mata at matalim na titig na tila ba hindi karaniwan sa aming payak na bayan. Magandang umaga, bati niya na may kakaibang accent, hinahanap ko si Marco Santos. Lumakad si Marco palapit, ang mga mata ay hindi nagtatago ng pagtataka. Ako nga iyon. Ano ang maitutulong ko sayo? Tanong niya. Inabot ng lalaki ang isang makapal na sobre na tila mabigat sa kamay ni Marco. Ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon at ang hindi maipaliwanag na pangamba na pumuno sa puso ko. Bakit biglang may mga taong ganito ang lumalapit sa aming buhay? Ano ang nilalaman ng sobre na ito na tila nagdadala ng mga lihim na matagal nang nakabaon? Buksan ni Marco ang sobre ng dahan-dahan. Sa loob ay mga lumang litrato ng aming bayang San Juan, mga pamilyar na lugar na may mga mukha na hindi ko makilala. May mga dokumentong puno ng mga kakaibang simbolo at isang liham na isinulat sa kamay. Puno ng mga salitang may nakatagong kahulugan. Hindi natapos ni Marco ang pagbasa nang tumahimik siya, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng takot at pagkamangha. Parang mas malaki ang istoryang ito kaysa sa akala natin, may isang kwento na may kinalaman sa aming pamilya, sa bayang ito at baka pati sa atin. Humarap ang lalaking nakaitim sa amin, naghanda ng umalis, ngunit may iniwang babala, mag-ingat kayo sa mga susunod na mangyayari. Hindi lahat ay tulad ng nakikita ninyo, at ang nakaraan ay may paraan upang bumalik sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nang magsara ang pinto, napatingin kami ni Marco sa isa't isa, alam naming ang buhay namin ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa kabila ng liwanag ng umaga, sa mga anino ng aming tahanan ay nagising ang isang lihim na matagal nang nakatago, isang lihim na magpapabago sa aming kapalaran magpakailanman. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumalot sa aking isipan, sino ba talaga ang lalaking iyon? At ano ang tunay niyang hangarin kay Marco Santos? Ang tag-init sa San Juan ay hindi na magiging basta mainit na panahon, ito ay magiging yugto ng mga lihim, ng panganib, at ng pagmamahal na susubok sa aming katatagan. Hindi ko maiwasang maglakad-lakad sa loob ng aming bahay, ang isip ko ay naglalakbay sa mga larawan at dokumentong nakita namin. Ang mga mukha sa mga lumang litrato ay pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin, parang may mga kwento silang tinatago, mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng San Juan. Suot ko ang aking navy blue na damit, mahaba at malambot ang tela, na may mahinang pagkukulang sa kwelyo na nagpapakita ng bahagyang hubog ng aking lieg at mga balikat. Ang aking mga sandalyas na may pinong tali ay tahimik na humahaplos sa sahig habang ako'y naglalakad ng paikot-ikot, sinusubukang ayusin ang mga piraso ng palaisipan sa aking isipan. Si Marco naman ay tila nagbago ng husto. Ang dati niyang masiglang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay mailalim na tila may dalang bigat na di niya maipaliwanag. Madalas niyang isuot ang mga madidilim na kamisa, laging may mga manggas na naka-roll up hanggang sa siko, at mahigpit na maong. Para bang sa bawat haplos ng hangin, dala niya ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa aming mga pag-uusap, napapansin ko kung paano siya pumipili ng mga salita, parang may tinatago at pinipili kung kailan ito ilalabas. Isang hapon, habang naglalakad kami sa palengke, pinansin ko si Marco na nakikipagtalo sa isang matangkad at makapal ang bigote na tindero ng prutas. Marco, hindi mo kailangan ng sobrang dami ng peras para lumaki ka, bata. Baka masira pa ang mga paninda ko, pabirong sambit ng tindero habang tawa. Napangiti si Marco, hindi naman po para sa akin lahat, tito. Para sa mga taong may mga kwento. Pinanood ko sila mula sa malayo, ang ngiti ko ay maihalo ng pag-asa at pag-aalala. Sa kabila ng lahat, ang mga simpleng sandaling ito ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang gabi, isang malakas na putok ang bumalot sa aming baryo. Isang lumang bahay na malapit sa pantalan ang nasunog, ang apoy ay sumabog sa madilim na kalangitan na parang isang babala. Si Marco at ako ay dali-daling tumakbo sa lugar ng insidente, kasama ang mga kapitbahay na nagtatangkang pigilan ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, isang aninong may hood ang mabilis na tumakas sa makipot na kalsada, na wala sa dilim ng gabi. Ang lamig ay bumalot sa akin, isang pahiwatig na ang apoy ay hindi lamang isang sakuna, kundi isang mensahe, isang babala na nagdadala ng panganib hindi lamang sa aming bayan, kundi pati na rin sa aming pamilya.
Sa pag-ikot ng mga pangyayari, ang bigat ng misteryo ay tila humahawak sa aming buhay ng mahigpit. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, sino ang nasa likod ng sunog na iyon? Ano ang nais nilang iparating? At higit sa lahat, hanggang saan kami handang pumunta ni Marco upang iligtas ang aming pamilya at ang aming mga lihim? Ang sagot ay maaaring nasa mga abo ng nasunog na bahay, sa mga aninong naglalakad sa dilim, at sa mga pusong nagtatago ng katotohanan. Ang tag-init sa San Juan ay naging isang entablado ng mga lihim at panganib, at kami ay mga manlalaro sa gitna ng isang laro na hindi namin lubos na naunawaan. Hindi ko mapigilang mapansin ang pagbabago sa aking sarili sa mga panahong iyon. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, sinisikap kong alagaan ang aking sarili, isang paraan upang panatilihin ang kaunting kontrol sa gulo ng aking mundo. Isang araw, pumunta ako sa palengke na nakasuot ng pulang damit na mahigpit sa katawan na nagpapakita ng banayad na kurba ng aking balakang at dibdib. Ang damit ay may maikling manggas at bahagyang dekolte, sapat lang upang magbigay ng kakaibang alindog ng hindi labis. Sa mga tenga ko ay nakasabit ang mga simpleng hikaw na ginto, at ang aking mga labi ay pininturahan ng bahagyang coral na lipstick na nagpapatingkad sa aking mga ngiti. Habang naglalakad ako sa tabi ng mga tindahan, naramdaman kong may mga matang sumusubaybay sa akin, mga lalaking nakatingin ng may paghanga, ngunit may halong pagtataka. Ang mga palengke ay puno ng mga tao, ngunit sa kabila nito ay naramdaman ko ang kakaibang pagtingin sa akin mula sa mga nagtitinda, lalo na sa mga nagbebenta ng melon at peras. Para bang ang mga prutas na ito ay may kinalaman sa mga lihim na lumalago sa pagitan namin ni Marco. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naging bahagi na ng aming buhay ang mga ito, isang misteryosong ritual na nag-ugnay sa aming dalawa sa isang paraan na hindi ko lubos maintindihan. Si Marco naman ay madalas makita sa maliit na kapehan sa plaza ng bayan, isang paboritong tambayan ng mga lokal kung saan nagkukwentuhan at naglalaro ng baraha ang mga matatanda. Siya ay tila tahimik at mapanuri, palaging nakikinig sa mga usapan, naghahanap ng mga detalye sa pagitan ng mga linya. Isang hapon, nahuli ko siya habang nakikipagtalo sa isang tindero tungkol sa kalidad ng mga peras. Ang eksena ay halos nakakatawa, si Marco, na maisuot na punit na maong at simpleng t-shirt, ay sinisiguro na makuha ang pinakamagandang prutas para sa kanyang mga pangangailangan. Marco, hindi mo kailangan ng ganito karaming peras para lumaki ka, bata, pabiro ang tindero, baka pati buong baryo ay mapuno ng juice mo. Napangiti ako nang makita sila, isang maliit na liwanag ng normalidad sa gitna ng aming mga suliranin. Ngunit ang katahimikan ay muling nawasak ng isang gabi ay maisunog na sumiklab sa isang abandonadong bahay malapit sa pantalan. Ang apoy ay sumabog ng malakas, nagliliwanag sa madilim na kalangitan at nagbigay ng malaking takot sa amin. Masigasig kaming tumakbo ni Marco papunta sa lugar, kasama ang mga kapitbahay na tumutulong upang patayin ang apoy. Sa gitna ng gulo, napansin namin ang isang aninong may hood na mabilis na tumakas sa makipot na kalye, naglaho sa dilim ng parang bula. Ang pangyayaring iyon ay hindi isang simpleng aksidente, ito ay isang babala, isang mensahe na may mas malalim na kahulugan at nagdadala ng panganib sa aming pamilya at sa buong bayan. Habang pinagmamasdan ko ang naglalagablab na apoy, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, sino ang nasa likod ng sunog na ito? Ano ang kanilang tunay na layunin? At higit sa lahat, hanggang saan ako at si Marco handang pumunta para protektahan ang aming pamilya at ang mga lihim na aming dinadala? Ang mga sagot ay tila nagkukubli pa rin sa mga abo ng nasunog na bahay, sa mga aninong nagtatago sa dilim, at sa mga pusong may dalang lihim. Ang tag-init sa San Juan ay naging simula ng isang madilim na kwento, puno ng panganib, pag-ibig, at katotohanan na kailangang harapin. Habang lumalalim ang gabi sa aming maliit na bayan ng San Juan, ramdam ko ang bigat ng mga nangyayari na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Suot ko ang isang madilim na berdeng damit na may mahahabang manggas, na mahigpit sa aking baywang at bahagyang nagpapakita ng hubog ng aking lieg at mga balikat. Ang tela ay sumasabay sa bawat galaw ko, nagbibigay ng isang matanglap na tila may taglay na misteryo. Sa mga paa ko naman ay nakasandalyas na may katamtamang takong, na nagbibigay sa akin ng kumpiyansa, habang nilalakaran ko ang makikitid na kalsada ng aming bayan. Si Marco naman ay tila isang ibang tao na ngayon. Ang dati niyang magulong buhok ay maayos na nakapulupot pabalik, at ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at seryosidad na hindi ko pa nakita dati. Madalas niyang isuot ang madilim na mga kamisa,
laging naka-roll up ang mga manggas hanggang siko, at mahigpit ang mga maong na tila ba handa siyang harapin ang anumang pagsubok. Sa bawat tingin niya sa akin, ramdam ko ang isang kakaibang puwersa na nagsasabing may mabigat siyang dinadala sa kanyang puso. Isang gabi, habang ako ay naghahanda sa isang mahalagang pagpupulong sa simbahan, nakatanggap ako ng isang liham na walang pangalan ang nagpadala. Dahan-dahan kong binuksan ito, at ang tanging nakasulat ay isang pangungusap lamang. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, at hindi lahat ng matamis ay tunay na kaligayahan. Ang mga salita ay tila isang babala, isang palaisipan na nagpabigat sa aking dibdib. Nagpasya akong magtungo sa lumang parola sa tabing dagat, isang lugar na dati naming pinupuntahan ni Mang Ramon upang magbigay ng gabay sa mga mangingisda, ngunit ngayon ay magiging tagpuan ng mga lihim at pagtatagpo. Nagsuot ako ng itim na damit na mahigpit sa katawan, may mataas na hiwa sa gilid na nagpapakita ng aking mga payat na binti. Ang aking buhok ay maluwag na bumagsak sa aking mga balikat, at ang kwintas na pilak ay mahigpit na nakasabit sa aking liig, tila isang sandigan sa gitna ng dilim. Dumating si Marco na suot ang puting kamisa na bahagyang nakabuka sa dibdib, na nagpakita ng kanyang matipuno at maayos na katawan. May dala siyang maliit na kahon na maingat niyang inilapit sa akin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, binuksan namin ang kahon. Nandoon ang mga lumang litrato ng aming pamilya, mga sulat na isinulat sa kamay, at isang mapa ng aming bayan na may mga marka sa ilang mahahalagang lugar. Ma, may sinusubukan silang itago sa atin, mahina ang boses ni Marco. Ang ating kasaysayan, ang ating pamilya, parang may isang malaking lihim na kailangang mabunyag. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit na kumakapit sa akin, isang tahimik na pangakong magkasama kaming haharapin ang anumang pagsubok. Biglang may narinig kaming yabag mula sa pintuan. Isang aninong may hood ang lumitaw mula sa dilim, ay hawak na lampara na nagbigay ng malabong liwanag sa kanyang nakatagong mukha. Akala ninyong kayang tuklasin ang mga lihim ng walang kapalit, malupit at malamig ang boses niya. Tumindig ako ng buong tapang. Hindi kami natatakot. Nais lang naming malaman ang katotohanan. Napailing ang anino, tumawa ng malamig at nagbabala, ang katotohanan ay isang mapanganib na yaman. Mag-ingat kayo sa mga pagkakatiwalaan. At bago pa man kami makaresponde, naglaho siya sa dilim na parang bula, iniwan kami ni Marco na nagkatinginan, alam na ang gabing iyon ay simula ng isang bagong yugto sa aming buhay, yugto ng panganib, pag-ibig, at mga lihim na dapat tuklasin. Ang gabing iyon, habang naglalakad kami ni Marco pauwi mula sa parola, ramdam ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat, na parang mga bisig ng isang hindi nakikitang nilalang na nagbabantay sa aming mga kilos. Hawak kamay namin ang isa't isa, tahimik ngunit puno ng pag-unawa, ang bigat ng mga lihim na aming natuklasan ay tila ba nagbuklod sa amin ng mas matibay kaysa dati. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap, ngunit sa puso ko'y may dilim na unti-unting lumalawak, isang paalala na hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa mga susunod na araw. Pagdating sa bahay, tinanggal ko ang aking damit at pumalit ng isang malambot na nightgown na may kulay na malamlam na asul, na banayad na humahaplos sa aking mga balikat at naglalantad ng bahagyang hubog ng aking katawan. Ang simoy ng hangin mula sa bintana ay humaplos sa akin, ngunit ang aking isipan ay hindi mapalayo sa mga pangyayari. Si Marco ay pumunta na sa kanyang kwarto, ngunit bago siya pumasok, tumigil siya sa pintuan, tumingin sa akin ng matagal at bulong, "Ma, handa ka na ba sa mga susunod na hakbang? Hindi na tayo pwedeng umatras." Hindi ko masabi kung handa ako, pero ang pagmamahal ko sa anak ko ang naging lakas ko upang tumugon, "Handa ako, Marco. Magkasama tayo sa laban na ito." Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, alam ko na may mga panganib na hindi pa namin nauunawaan, mga lihim na maaaring sumira sa aming mundo, at mga taong handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang mga tinatago. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalalim ang misteryo. Ang mga tao sa bayan ay nag-uusap-usap, may mga tingin na hindi ko maintindihan, at may mga ngiti na maihalong pagtataka at pangamba. Ang mga prutas na dati naming binibili, melon at peras, ay naging simbolo ng aming kakaibang kwento, at may mga nagbibirong nagsasabing kami ni Marco ay mailihim na hindi pa handang ibahagi sa iba. Isang gabi, habang ako'y nagpapahinga sa sala, may narinig akong malalambing na iyapak sa hagdan. Lumabas ako ng bahay na nakasuot ng malambot na itim na damit na may kaakit-akit na hiwa sa gilid, na nagpapakita ng aking mga binti habang naglalakad ako.
Sa dilim, nakita ko si Marco, may suot na puting kamisa na bukas ang mga unang buttons, na nagpapakita ng kanyang matipuno at maayos na dibdib. Hawak niya ang telepono at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at mahina ang boses, "Ma, may nakita ako sa telepono." Isang lihim na mensahe, isang code na hindi ko maintindihan. "Kailangan ko ang tulong mo." Ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon, ang simula ng isang bagong yugto na puno ng mga tanong at pangamba. Sa likod ng aming mga mata, may lihim na naghihintay na mabunyag, isang kwento na susubok sa aming katatagan bilang ina at anak. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, hindi kami nag-iisa sa laban na ito. At kahit gaano man kahirap, magkasama kaming haharapin ang anumang pagsubok na darating, dahil ang pagmamahal namin ay higit pa sa anumang lihim o panganib na sumusubok sa amin. Ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang, at ang tag-init sa San Juan ay hindi pa tapos magkwento. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago kay Marco sa mga sumunod na araw. Ang dati niyang batang palakaibigan at masigla ay unti-unting napalitan ng isang lalaking mailalim at misteryo sa kanyang mga mata. Madalas niyang isuot ang madidilim na kamisa at maong, na tila handa siyang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng mga tanong at pangamba na hindi niya mailahad ng malinaw. Isang hapon, habang kami ay naglalakad sa palengke, napansin ko si Marco na masigasig na nakikipagtalo sa isang matandang tindero tungkol sa kalidad ng mga peras. "Marco, hindi mo kailangan ng sobra-sobrang peras para lumaki ka, bata," pabiro ang tindero, sabay tawa. Tumugon si Marco ng may ngiti, "Hindi po para sa akin lahat, tito. Para ito sa mga taong may mga kwento." Napangiti ako sa likod ng mga tao, na para bang ang mga simpleng sandaling iyon ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng aming mga suliranin. Ngunit ang katahimikan ay natapos ng isang gabi ay maisunog na sumiklab sa isang abandonadong bahay malapit sa pantalan. Ang apoy ay sumabog ng malakas, nagliliwanag sa kadiliman at nagdulot ng takot sa amin. Si Marco at ako ay dali-daling tumakbo sa lugar, kasama ang mga kapitbahay na tumutulong upang sugpuin ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, napansin namin ang isang aninong may hood na mabilis na tumakas sa makipot na kalsada, naglaho sa dilim ng parang bula. Ang pangyayari ay hindi isang aksidente, ito ay isang babala, isang mensahe ng panganib na nagbabanta sa aming pamilya at bayan. Habang pinagmamasdan ko ang naglalagablab na apoy, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, sino ang nasa likod ng sunog na ito? Ano ang kanilang layunin? At hanggang saan kami handang pumunta ni Marco upang protektahan ang aming pamilya at mga lihim? Ang mga sagot ay tila nagkukubli pa rin sa mga abo ng nasunog na bahay, sa mga aninong nagtatago sa dilim, at sa mga pusong may dalang lihim. Ang tag-init sa San Juan ay naging simula ng isang madilim na kwento, puno ng panganib, pag-ibig, at katotohanan na kailangang harapin. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring unti-unting bumabalot sa aming buhay. Hindi na kami tulad ng dati, ako, bilang isang ina, ay naging matatag, ngunit may halong takot sa puso. Si Marco naman ay naging isang lalaking mailalim at misteryo sa bawat kilos at salita. Palagi akong nakasuot ng mga damit na may madidilim na kulay tulad ng esmeraldang berde at malalim na burgundy na nagpapakita ng aking pagkababae ng may dignidad at katahimikan. Ang aking mga sandalyas ay may maliit na takong, sapat upang bigyang lakas ang aking mga hakbang sa mahahabang paglalakad sa paligid ng bayan. Si Marco ay madalas makita sa maliit na kapehan sa plaza, tahimik at mapanuri, palaging nakikinig sa mga usapan ng mga matatanda, tila naghahanap ng mga pahiwatig na makakatulong sa amin. Sa isang gabi, natuklasan ko siyang nakikipagtalo sa tindero ng prutas tungkol sa kalidad ng mga peras, isang eksenang maihalong katatawanan at kabataan. "Marco, hindi mo kailangan ng sobrang dami ng peras para lumaki ka, bata," biro ng tindero. Ngumiti si Marco at sagot, "Hindi po para sa akin lahat, tito. Para ito sa mga taong may mga kwento." Ako'y ngumiti rin, na para bang ang mga simpleng sandaling iyon ay nagsisilbing liwanag sa gitna ng aming mga suliranin. Ngunit sa kabila ng mga iyon, isang gabi ay maisunog na sumiklab sa isang abandonadong bahay malapit sa pantalan. Ang apoy ay sumabog ng malakas, nagliliwanag sa madilim na kalangitan, at nagdulot ng takot at pangamba sa amin. Dali-dali kaming pumunta ni Marco sa lugar ng sunog, kasama ang mga kapitbahay na tumutulong upang mapigilan ang pagkalat ng apoy.
Sa gitna ng kaguluhan, napansin namin ang isang aninong may hood na mabilis na tumakas sa makipot na kalye na naglaho sa dilim ng parang bula. Ang pangyayaring iyon ay hindi isang aksidente, ito ay isang babala, isang mensahe na puno ng panganib na nagbabanta sa aming pamilya at bayan. Habang pinagmamasdan ko ang naglalagablab na apoy, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, sino ba ang nasa likod ng sunog na ito? Ano ang kanilang tunay na hangarin? At hanggang saan kami handang pumunta ni Marco upang protektahan ang aming mga lihim at pamilya? Ang mga sagot ay tila nagkukubli pa rin sa mga abo ng nasunog na bahay, sa mga aninong nagtatago sa dilim, at sa mga pusong may tinataging lihim. Ang tag-init sa San Juan ay naging simula ng isang madilim na kwento, isang pagsubok ng pagmamahal, tapang, at katotohanan na kailangang harapin. Hindi ko na maitatago ang unti-unting pagbabago sa aking sarili mula nang mag-umpisa ang lahat ng ito. Sa kabila ng mga pagsubok, sinisikap kong alagaan ang aking sarili, isang paraan upang hindi tuluyang malunod sa gulo ng aming buhay. Isang araw, nagdesisyon akong pumunta sa palengke na nakasuot ng pulang damit na hugis katawan, na bahagyang nagpapakita ng banayad na hubog ng aking balakang at dibdib. Ang damit ay may maikling manggas at may disenyong dekalinya sa liig, na nagbibigay ng kakaibang alindog ng hindi nagiging mapang-akit. Sa mga tenga ko ay nakasabit ang mga simpleng hikaw na ginto, at ang aking mga labi ay may bahagyang coral na lipstick na nagpapatingkad sa aking mga ngiti. Habang naglalakad ako sa tabi ng mga tindahan, naramdaman ko ang mga matang sumusubaybay sa akin, mga lalaking may paghanga, ngunit may halong pagtataka. Ang palengke ay puno ng tao, ngunit sa kabila nito, ramdam ko ang kakaibang tingin sa akin mula sa mga nagtitinda, lalo na sa mga nagbebenta ng peras at melon. Para bang ang mga prutas na ito ay may kaugnayan sa mga lihim na lumalago sa pagitan namin ni Marco. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit naging bahagi na ng aming buhay ang mga ito, isang misteryosong ritual na nag-ugnay sa amin sa isang paraang hindi ko pa masyadong naunawaan. Si Marco naman ay madalas makita sa maliit na kapehan sa plaza, tahimik at mapanuri, palaging nakikinig sa mga usapan ng matatanda, tila naghahanap ng mga pahiwatig na makakatulong sa amin. Isang hapon, nahuli ko siyang nakikipagtalo sa tindero ng prutas tungkol sa kalidad ng mga peras. Ang eksena ay maihalong katatawanan, si Marco, na maisuot na punit na maong at simpleng t-shirt, ay sinisiguro na makuha ang pinakamagandang prutas para sa kanyang mga pangangailangan. Marco, hindi mo kailangan ng ganito karaming peras para lumaki ka, bata, biro ng tindero, baka pati buong baryo ay mapuno ng juice mo. Napangiti ako nang makita sila, isang maliit na liwanag ng normalidad sa gitna ng aming mga suliranin. Ngunit ang katahimikan ay biglang nasira ng isang gabi ay sumiklab ang apoy sa isang abandonadong bahay malapit sa pantalan. Ang apoy ay sumabog ng malakas, nagliliwanag sa madilim na kalangitan, at nagdulot ng takot sa amin. Dali-dali kaming tumakbo ni Marco papunta sa lugar, kasama ang mga kapitbahay na tumutulong upang patayin ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, napansin namin ang isang aninong may hood na mabilis na tumakas sa makipot na kalsada, naglaho sa dilim ng parang bula. Ang pangyayari ay hindi isang aksidente, ito ay isang babala, isang mensahe ng panganib na nagbabanta sa aming pamilya at bayan. Habang pinagmamasdan ko ang naglalagablab na apoy, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, sino ang nasa likod ng sunog na ito? Ano ang kanilang tunay na layunin? At hanggang saan kami handang pumunta ni Marco upang protektahan ang aming pamilya at mga lihim? Ang mga sagot ay tila nagkukubli pa rin sa mga abo ng nasunog na bahay, sa mga aninong nagtatago sa dilim, at sa mga pusong may tinataging lihim. Ang tag-init sa San Juan ay naging simula ng isang madilim na kwento, puno ng panganib, pag-ibig, at katotohanan na kailangang harapin.